Jake. Isa po kasi yung tanong, ano po yung pinaka-pangunahin na natatanggap ngayon ng mga cases ng CICC? All right now, dahil Pasko, syempre yung mga kababayan natin, gusto mga pamasko nila, ang pinaka-in volume na natatanggap natin is yung mga shopping scam at saka yung delivery scam. So, yung mga sa shopping scam, madalas nangyayari na lumalabas sa mga Facebook pages nila, sa mga social media pages nila, lumalabas sa feeds, tapos kiniklik nila dahil ang laki nga naman ng discount. So, dahil natetempt yung mga kababayan natin, kiniklik nila, tapos yun, nasa-scam sila doon. Tapos, after that, halimbawa naman, sa legitimate sila, whether Shopee, Lazada, or some other legitimate shopping platforms, minsan, pag pumupunta sila doon, yung delivery naman yung nagkakaproblema, so nakaka-encounter din tayo ng tawag. But to be fair, mas konti yung volume, in terms of volume, mas konti yung dami na nare-receive natin compared to last year. So, siguro maganda na yung mga educational campaign natin. At dyan tayo nagpapasalamat sa mga kaibigan natin, whether it's the media, kayo ho, ng mga social media vloggers natin. Dahil napapalakas yung social media campaign natin, yung information drive, educational campaign. So, maraming salamat po. Attorney, may last question din ako. Ah. Sir, kamusta po yung laban natin kontra doon sa mga scamming na ginagawa, yung mga text blasting ng Pogo? Yan yung tinatawag natin ng mga IMSI catcher devices. So yan, yung para siyang device na nasa backpack lang, tapos nagbabato ng mga text blast, kinikat off niya yung signal ng mga legitimate telcos, binabato niya doon sa mga cellphones natin. So, pagpansin niyo, ikaw Globe, ikaw Smart, pero sabay kayo makaka-receive ng text na from one, halimbawa, video man yan, halimbawa, ibang bangko man yan, GCash. So, makaka-receive tayo ng mga text na gano'n. Tapos may link. Yun yung pangunahing red flag eh. Pag may link na yan, pinagbawal na ho ng National Telecommunications Commission natin na pag text message, bawal na kabitan ng link. So, tuloy-tuloy pa rin yung partnership natin with law enforcement agencies. Pero ang pinakamaganda sigurong solusyon na naisip po ng CICC at ng ating parent agency, ang DICT, na isunset na or itigil na yung 2G and 3G na signal sa ating mga phones. Kasi dito lang naman naglalagay yung mga IMSI catcher device na yan. Attorney, yun sa speaking of scamming, sa mga Pogo po, di ba? Meron pa pong mga nakakalusot pa po ba ng mga gambling link or paano po ba nilalabanan? Ito yung laban talaga namin eh. Magpapa-take down kami ng sangkatutak ng links. I think we're at 12,000 right now. So pag take down namin yan, napapansin namin may pinapalit lang ng mga links sa mga yan. So constant yung pakikipagbunuan natin dito sa mga illegal gambling sites na to. So tuloy-tuloy pa rin efforts and hopefully we're working with yung executive natin at saka yung legislature natin na magkaroon ng additional budget para ma-expand both yung threat monitoring center at saka yung hotline 1326 natin. Follow-up question, Attorney. Ano po ang maipapangako natin sa mga kababayan natin sa mga darating na panahon para sa ganitong mga klaseng pangyayari sa mga scam upang hindi na po magtuloy-tuloy? Well, ang pinapangako lang ho natin, tuloy-tuloy tayo magsiservisyo, tuloy-tuloy ho na ilalapit natin sa mga kababayan natin yung serbisyo ng CICC. Kasi ang napansin namin pag yung mga kababayan natin na scam, nahihiya sila, natatakot sila na mag-report. Yes. So, kailangan nating ilapit sa kanila yan at tuloy-tuloy ang trabaho natin. And hopefully we can expand, mapalaki natin yung threat monitoring center, mapalaki natin yung hotline 1326 natin. Kasi ngayon, siguro sa ganda rin ng takbo nung ginagawa ng CICC, nagkakaroon na tayo ng queuing. Ibig sabihin, pag tumawag kayo sa 1326, minsan naghihintay pa kayo. Ayaw natin mangyari yun eh. So, and next year, dito sa kabilang building, yung Studio 7, magkakaroon na tayo ng action center dyan. So yung mga kababayan natin, pwede na pumunta dito sa CICC. Mapapansin nyo naman, isang MRT lang, andito na kayo eh. Isang bus ride lang, isang commute lang, andito na kayo. So 24/7 yung hotline yung action center natin na yan. Yung mga kababayan natin, pwede magpunta doon para kung nahihiya sila, may makakausap sila talaga for various interventions pagdating doon sa mga naranasan nilang scam. Ito po ba, Attorney, is magkakaroon din po ba sa Visayas and Mindanao itong mga action center natin? Hopefully, maganda yung tanong mo kasi kagabi lang kasama ko at saka kausap ko si Governor Pam Baricuatro. Nag-offer siya sa Cebu. Pwede ho tayong magtayo ng action center natin sa Cebu. At naniniwala ho sila sa Cebu na
kailangan natin pati yung mga kababayan natin sa ibang lugar, mailapit natin yung serbisyo natin. Salamat po. Salamat po, salamat po. So yun, another follow-up question Sige po. Attorney. Alam naman po natin ang mandato ng ating mahal na presidente about sa course. segue lang tayo ng konti sa issue ng maanomalyang flood control. Of course. So hingi lamang po kami ng update doon po sa mga nagbalik po ng pera. Marami na po ba nagbabalik? So, sa mga nagbalik ng pera, isa ho sa aking trabaho ngayon is pamunuan at maging chairman ng ICI Technical Working Group. So, sa aming pag-uusap, parang may nagbalik na ng pera, pero it doesn't mean na nagbalik na yung pera na ma-absolve sila na doon sa ginawa nilang pagkakasala o doon sa krimen na ginawa nila. Ibig sabihin lang nun, i-consider sila bilang state witness. Sabi nga namin, yung para hindi ibig sabihin na nagbalik ka ng pera, paano na yun, pambayad mo na doon sa kasalanan mo yun, hindi yung ganun yun. Ang mga diskaya po ba nagbalik na ng pera? Wala pa, sasakyan pa lang yata. Pero from our conversation and the report of AMLAC, marami na silang na-freeze na accounts ng mga mag-asawang diskaya. Attorney, if there is a go signal with kay President Bongbong Marcos, handa ka naman bawian sila ng mga ari-arian. Wala naman sila. Oo naman. Actually, sa usapan namin with the TWG, nagkakaisa ho kami. All 24 or 26 agencies ng Technical Working Group. Ito lahat, yung mga ahensya ng gobyerno nagkakaisa sa efforts namin. Ang usapan ho namin, hindi namin dapat bawiin 100% nung ninakaw nila. Kung marami pa tayong makukuhang mga ari-arian or mga assets na that would exceed may mga ninakaw nila, yun ang gagawin natin kasi kailangan natin tandaan na hindi lang yung pag-restitution o yung pagbabalik ng mga ninakaw nila, may penalties, may fines pa yan na kailangan silang pagbayaran sa ating pamahalaan at sa ating taong bayan. Salamat po. Okay. Salamat. Ayos. Pero thank you rin sa pagpunta nyo at sa pakikisa nyo doon sa outreach program mo ng CICC. Malaking bagay ho sa amin to. Kasi again, yung minsan tayo makapagbigay ng kasiyahan sa mga senior citizens natin at ibang mga kababayan natin. So maraming salamat din po. Thank you. Pahabol lang. Sige. About dito sa mga senador na namorsyento, posible bang mabawi yung kanilang nakuha porsyento? Wala kaming tinitingnan personalidad ho sa ICI ano. So kung sino man yan at may ebidensya against them, so we would go after their assets, we would go after para ho ang pinakatrabaho namin hindi yung mabawi lang pero ma-preserve yung assets para naman pag later on merong court decision na sila ang magsasabi na kung may sala or wala yung isang tao, meron pa tayong mga assets na pwede paghugutan para do sa recovery at saka do sa penalties nila and fines nila. Last message, Attorney, dun sa mga sangkot sa maanomalyang flood control. Doon sa mga sangkot sa anomalyang flood control, I think this is something personal for me na hindi naman hindi as CICC, hindi as ICI. Kung sangkot to kayo, umamin na lang kayo. It makes it easier for you tsaka sa mga kababayan natin na umamin na lang kayo, isoli nyo yung mga at harapin nyo yung pagkakasala nyo. At saka, mas madaling patawarin yung gano'n kasi yung halimbawa ganito na nagtatago pa kayo or may pinoprotektahan pa kayo, di ba? So, my advice is, I think you owe it to the Filipino people na umamin sa mga kasalanan ginawa nyo, sabihin ano yung mga kasalanan na yan at sino-sino yung mga sangkot dyan para naman mas madali para sa gobyerno. Hindi na kami gagastos sa gobyerno para lang habulin kayo. Alright, thank you po, Attorney. Salamat po. Thank you 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 po. Aboy lang po.